For today's video, inabutan ako ng siren sa labas at di nga ako napasuot. Pero bago yan ay sinilos ay... Kuting! Aso! Pusa! Pusa! Kabayo! Ay nga mga paboritong sabihin ni Nilush kapag sinabi ko na si Nilush ay at sinusundan niya nga ng si Nilush ay kuting, pusa, aso at kabayo. At tuwang-tuwa siya kapag sinasabi niya yan. At bago nga ako umalis bago mag-grocery ay inasikaso ko muna si na Lola at nilinis ko yan loob ng bomb shelter, winalis at pinunasan ko. May mga nagtatanong nga na paano daw si na Lola kapag lumabas ako at biglang nag-siren. Safe na safe po sila dito sa bahay kahit biglang mag-siren at si Lola nga ay nandyan na sa loob ng bomb shelter at kung sakali na mag-siren ay si Nilush na lang ang pupunta dyan. Simula nga na magkagera dito sa Israel ay inilipat ko na dyan si Lola sa loob ng bomb shelter at ilang araw na nga lamang at mag-iisang buwan na din siya dyan. Ay nga tamang kuya ko nga lamang si Nilush habang pinapanood ako sa pagmamap ng sahig. Meron nga ding nagtanong kung kailan daw huling nilabhan yung carpet o nilalabhan ba daw yan. Simula nang dumating ako dito kay na Lola ay ganyan na talaga ang kanilang carpet at sa malamang ay simula nang binili ay hindi pa yan nalalabhan. At sa itsura nga niya naamusin na hindi na yan kailangan labhan kundi kailangang itapo na. At dahil food is life si Nilush, ayan ang kanyang pinakapaboritong linyahan, ang laging sigutom na ako. Maya't maya nga ay gustong kumain kahit kakakain pa nga lamang at dito nga sa bahay ay unlimited ang kanilang kain. Hi, pabisi sa likada. Lisaba si Lisaba. Tudalik yada saba. Tuwaltinde. Tudalik yada saba. At kimot si Poren. At yung tatma si Poren, ma si Banglit. Build. Bird. Can build. Ay nga't lumabas na ako para mag-grocery at bago ako umalis ng bahay ay nag-siren at akala ko nga hindi na ulit magsa-siren dahil kakatapos lamang. Pero habang nandyan ako sa bilihan ng mga prutas at gulay ay biglang nag-alarm ang aming mga cellphone na ang ibig sabihin ay may paparating na missiles dito sa aming lugar. Kampante lang ang mga tao habang tuloy sa pamimili at dyan na nga lamang sana ako maghihintay hanggang sa matapos at safe nang lumabas. Ang kaso'y naisip ko na mas delikado dyan kaya lumabas ako at pupunta sana ako sa open na building at pupwesto ko kahit sa may ilalim ng hagdanan. Sa ganang sitwasyon ay kailangan na maging kalmado at hindi kailangan na magpanik at mayroon naman na nakalaan na oras na ilang minuto para pumunta sa safe na lugar. Paglabas ko ng tindahan ay napagtanungan ko si kuya na nag-aayos ng gulay at tinanong ko kung saan pwedeng pumunta at dyan niya ako tinuro sa parking lot. At yan nga yung mga tao at kalmado lamang at parang wala lang sa kanila na may paparating na missiles. Mas nakakatakot nga kapag era ng kalaban dahil ang kanilang missiles ay pang Pro Max at kapag tumama sa building ay talaga namang guho. Pagdating ko nga dyan sa loob ng parking lot ay may mga tao na nga din na nakapwesto at buti na nga lamang at dyan ako itinuro ni kuya na magtitinda ng gulay. Habang nandyan nga ako sa loob ay nakikiramdam din ako kung may kasunod na siren at kung may mga pagsabog. Pero wala naman akong nadinig at nanatili nga din ako dyan ng ilang minuto hanggang sa naglalabasan na yung mga tao kaya nakilabas na din ako. Yes! Ara ko. Ayun nga si kuya yung nagturo sa akin na doon daw ako pumunta sa parking lot at tinanong ko nga kung meron sumabog at sabi niya meron daw pero malayo kaya hindi masyadong dinig. Binilisan ko na nga dyan ang aking paglalakad at pagdating ko nga dyan ay dyan pa lamang nag-alert na pwede na at safe nang lumabas. Malayo na nga ang aking narating yun pala ngayon pa lamang pwedeng lumabas sa pinagtataguan at dahil naglabasan na nga yung mga tao ay nakigaya na din ako. Diyan na nga ako dumiretso sa may ration store dahil may pabili si Lola na isda at pastrama at bumili na din ako ng ilan pang mga kailangan namin sa bahay. Хорошо, только непонятно, с какой стороны очередь. Оттуда, наверное. Hindi naman kadamihan ang aking mga pinamili dahil ang sadya ko lamang talaga dyan ay pastrama at isda ni Lola na dyan ko lamang nabibili. Wala nga nung lagi kong binibili kaya yung itinuro ko ay tinanong ko kung hindi ba maalat kaya binigyan ako ng kaperaso at tikman ko daw. Masarap naman at hindi maalat at tinapay na lamang ang kulang. Dito sa Israel kahit may gera ay hindi naman nagpapanik buying ang mga tao yung tipo na talagang ubusan ang laman ng istante. At kapag may gera ay hindi naman nagtataas ang presyo ng mga bilihin, hindi katulad sa atin sa Pinas na wala namang gera ay mas nauna pang magtaas ang presyo ng mga bilihin.
Bumili nga din ako ng maraming tissue at crackers ni Lola at naalala ko nga din na wala na pala akong bigas kaya bumili na din ako. Sa wakas ay nakarating na din ako ng bahay ng maayos at ligtas at ayan nga si Lola at nasa loob ng bomb shelter at tulog na tulog. At pagsapit ng gabi ay sa halip na nakakapahinga at nakakatulog ng ayos sa mga tao ay pang-abala pa din at wala pa rin tigil sa pagpapalipad ng mga missiles. Kaya ayan at kahit kasarapan ng tulog ni Nilo siya ginising ko na naman at papasok na ulit kami sa loob ng bomb shelter. Minsan nga ay ayaw na din ni Nili na bumangon at mas gusto niya pa nga na matulog. Ang kaso ay napapagalitan namin ni Lola kaya napipilitan na din siya na bumangon. At ayun nga si Nilo siya ang terador ng terang pagkain ni Lola na kahit kailangan na nga pumasok sa loob ng bomb shelter ay mas inuna pandakutin yung tera ni Lola na gilid ng tinapay. Basta nga pagkain ay anong talas ng mata ni Nilo at kahit nga mumukat-mukat ay nakita agad na may pagkain dun sa gilid. At pagpasok naman dyan sa loob ay kape naman ni Lola ang kanyang ininom at kahit nga nagliliparan ang mga missile sa labas, ang mahalaga ay busog si Nilush. Ay siya, hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.